I would like to invite you, Minamahal. Let's all stand to give respect. The word of God, Minamahal, is going to preach us our beloved older preacher, our beloved Kuya Nilo Miranda. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po ating beloved brother John. Praise the Lord. Tayo po magkaisang manalangin. Let us pray. Dagil at mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus, sa daliding prayer po ng aming beloved Honorable Pastor Wildistad Almeida, we thank you so much for everything, O God, for all the blessing you bestow upon us. Thank you so much for this great privilege to hear thy word and to worship thee, O God. We ask you, Lord, to please forgive our shortcomings, our weakness, and cleanse us from all unrighteousness. Lord, help me to bring forth thy message, anoint thy word, and bind the power of darkness. Remove all hindrance, doubts, and unbeliefs. You command you to cast out. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Praise the Lord. First and foremost, the highest greeting of praise, thanksgiving, worship, glory, honor, and majesty belongs to our loving God. Praise the Lord, our dearest Jesus Christ. Amen. And we give double honor and respect to the man of God, the prophet of God, our dearly beloved Honorable Pastor Wildistad Almeida. And we always cherish the blessed memory and teachings of our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. And a pleasant evening po sa beloved children ng ating beloved pastor. At sa inyong lahat dito po sa dako ng Perth, Australia, pleasant evening po sa lahat ng kapatiran. Everybody say amen. So purihin ang mahal na Panginoon, tayo po'y makinig na ng salita ng Diyos. Amen. So ihanda po natin ang banal na kasulatan. Praise the Lord. From the book of Philippians, chapter 4, verse 6. Kindly po, pakibasa natin. Philippians sa Tagalog na lang po siguro. 4 chapter Philippians 4:6. 4:6. Praise the Lord. Tagalog na lang po, sige. O sige, English po, sige, pwede. Praise the Lord. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Everybody shout, praise the Lord. So ito po ang salita ng Diyos, mga minamahal. Sabi po ng Biblia, be careful for nothing. Huwag tayong mabahala sa anumang bagay. So ang topic sa gabing ito tinatawag na be careful for nothing. Huwag kayong mabahala sa lahat ng bagay. Anumang bagay na ating dinadaanan sa buhay na sa daigdig na ito, huwag nating ikabahala. Amen. Ang sabi po ng Biblia, be careful for nothing. Sabi po ng Biblia, but in everything, but by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known unto God. So, ang inyong mga request, ipakilala nyo sa Diyos ang inyong mga request. Anong inirequest nyo sa mahal na Panginoon? Anong kahilingan nyo sa Diyos? Sabihin ninyo sa mahal na Panginoon ang lahat ng inyong request. Everybody say amen. Napakasarap pakinggan, mga minamahal. Let your request be made known unto God. Yung mga kahilingan ng bawat isa sa atin, huwag nating ikabahala. Anong problema meron tayong inaharap? Anong may karamdaman minsan sa pamilya, anong karamdaman natin sa physical natin pangatawan, anong problema sa ating mga loved ones, sa inyong beloved husband, beloved wife, sa inyong mga anak, anong problema natin sa buhay. Mga minamahal, huwag nating ikabahala. Sabi po ng mabait na Diyos, be careful for nothing. Huwag kayong magulumihanan, huwag ninyong ibigyan ng problema ang inyong sarili. Amen. Yan po ang magandang magandang salita. Huwag kang mabahala sa anumang bagay. So pag naglilingkod tayo sa Diyos, although may mga trials, may mga problema sa buhay na dumadaan sa buhay natin, minsan pumapasok yung tinatawag na anxiety. Amen. So normal yun. Minsan talagang dumapasok yung anxiety. Itong anxiety kasi, mga minamahal, in our lives, pressures in our lives, mga minamahal, can build and pull us in a different directions. These pressures, mga minamahal, pull against our sense of well-being, and anxiety begins to overwhelm us. So, may mga problema sa buhay natin, kaya dumarating yung tinatawag na anxiety. Amen. So, mga minamahal, trying to do much works with too little time, or to tinatawag na to few resources can
can stretch us beyond our capacity. Trying to cope with the financial demands of life without adequate income can make us begin to feel desperate. Amen. So normal yun. Minsan may mga ganong problema sa buhay natin. Dumarating yung mga ganong klaseng problema sa buhay natin. Lahat tayo po. Amen. So may mga problema sa buhay natin. Minsan may kunal sa financial. Minsan may problema rin tayo mga minamahal sa oras natin. Amen. So dumarating yung mga anxiety sa buhay natin. Paano kayang gagawin natin? Na-stress tayo minsan. Amen. So na-overwhelm tayo sa ating mga problema. Sa nagkaroon ng stress, nagkaroon depression sa buhay natin. So tayo rin ang mapaproblema. Amen. So sabi po ng mga minamahal, mga kasulatan, mga minamahal. So, we need to, tinatawag na, aside po mga minamahal, what is the answer? We need to perspective that comes from God. Amen. And we also need to help mga minamahal of wise counselors and friends who can use to bring us the presence, wisdom, and hope. Amen. So minsan, kailangan natin yung kasama, yung asawa mo. Kailangan mo nang, kung meron kang problema, sabihin mo sa kanya, huwag kang mahiya. Amen. Ano man yung problema, pag-usapan. Amen. So, huwag gawing awa yung problema. Amen. Minsan kasi, ayaw mag-brought up ng problema dahil magiging awa yung problema. Normal kasi minsan, parang ganun. Amen po ba? Huwag kong sabihin yung problema ko sa asawa ko, mag-away kami. Huwag kong sabihin yung problema ko sa asawa ko, mag-away kami. Hindi magiging solusyon yung away. Amen. Malalong lalaki yung problema. Amen. So mga minamahal, kailangan harapin natin. Amen. And sabi po mga minamahal, kailangan natin yung tinatawag na God's perspective. Amen. Kailangan natin ang tulong na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay, kailangan natin ang spiritual help. Amen. Our dearest Jesus, mga minamahal, gave a warning ba na in this world you shall troubles. You have problems in this world. Meron problema sa daigdig. Habang tayo nabubuhay, may problema. Pag ang tao daw walang problema, hindi matino yun. Sabi nila, hindi tamang pag-iisip. Yung walang mga problema, yung mga taong walang problema, walang pakialam sa buhay, sabi nila, wala raw sa maayos na kaisipan. Amen. So pag normal na tao, meron talagang problema. Kahit ang mahal pa nagsabi, meron kayong problema. Amen. Amen. So sabi naman, Jesus warned us to expect stress and trouble in this life. This world is filled with trials and sorrows that generate deep-seated anxiety. The key to dealing with the anxiety is not to be surprised when it comes, but to learn how to respond when it comes. Amen. So, normal yun. Expect natin dumarating ang problema sa buhay natin. So, ang gagawin natin, paano na yung magipag-deal sa mga problema. Amen. So, maya-maya may problema, pumapasok na problema. Amen. Kahit wala kang problema, pag dumating yung problema, mga problema ka. Amen. Kaya minsan tumatawag sa akin, sabi ng beloved ko, mamaya na kayo tumawag kasi magpupuri pa kami. Dahil kung sabihin nyo yung problema mo nyo, may stress lang si Brother Nilo. Amen. Amen. Sabi, ma-provoke lang siya. Mamaya na after ng prayer. Pag may prayer kasi, kalmado na yung puso natin minsan. Amen. Parang open na tayo, may umarap sa mga problema pag meron tayong prayer. Pag pala tayong prayer, mainit yung ulo natin. Amen. So kailangan ng prayer. Everybody say, praise the Lord. Prayer, sabi nga namin, be careful for nothing but let your supplication be made known unto God. Let your request be made known unto God. Ibig sabihin, kailangan yung prayer. Amen. So, unang kailangan natin ay prayer. Amen. Why? Through prayer, mga minal, we renew our trust in the Lord. Amen. Faithfulness by casting all our trust in the Lord. Faithfulness by carrying all our anxieties and problems on Him who cares for us. From the book of 1 Peter chapter 5 verse 7, kindly. Dito po sa una aklat ni Pedro, kapitulo 5, versikulo 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisaan, sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Amen. Amen. Ano pong sabi ng Banilang Kasulatan? Casting all your cares upon Him,
For He cares for you. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon.